Magandang kaliwanagan aking mga kapatid na nakikinig ng mga mensahe mula sa libro na Isa sa Buhay. Ang ibabahagi ko po sa inyo mga kapatid ay ang mensahe na nanggaling sa kalangitan. At ang presensya ng ating Amang Jesus sa kalangitan ay pumapanaog na po. Ano po mga kapatid at nagbibigay ng mensahe sa bagong henerasyon natin. Siya po ay nagbabahagi ng mga mensahe at pumaparoon sa mga batang paslit upang pasukin ang kanilang katawang mortal at maibahagi sa pamamagitan sila po ay humihiram ng katawang mortal. At ito po ang kanyang mensahe sa atin na nanggaling po sa kalangitan. April 11, 2020, siya po ay nagbahagi ang Amang Jesus sa langit. Bakit nagbabahagi ang mga banal na espiritu? Nais na po kasi nila na magsalita mga kapatid at mangaral. Po? So ibabahagi ko po at babasahin ko po ito sa inyo. Makinig po kayo habang kayo po ay nagkakape dyan o ano man dyan, kumakain o kung ano-anong ginagawa habang naglilinis, makinig po mga kapatid. Napakaganda sapagkat ito ay pagkain ng ating espiritu at inumin. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat na kayo'y muling nagkabuklod-buklod. Magkaisa ang bawat isa. Magpakatatag kayo sapagkat ang kautusan ay hindi matayuan ng makasalanan. Ang 10 kautusan ay para lamang kay Moises. Ayun po. May kautusan na rin po tayo mga kapatid na 10 ipinababa niya. Ngunit kapatid, ang kautusan ay hindi lamang iisa o sa 10. Ito'y marami. Ang kautusan ay kung ano ang iyong kamalian na dapat mong itama. Ayun po. Upang mabuo at mailigtas ang kanyang mga anak, ang liwanag na nagmahal ng lubos sa kanyang mga anak, ngunit pinagtaksilan. Hindi sila nakontento sa kanilang nasilayan kung gaano kabanal ang kanyang kapangyarihan. Nangaral po siya sa ating kapatid. Pakinggan niyo pong mabuti. Ikaw na nauuhaw ng tubig, bibigyan ka ng kaunti at ang isay ang ibibigay sa iyo'y punong tubig. Ngunit gaano man karami ang tubig kung makasalanan naman ang nagbigay, hindi mo maiinom ang tubig. Kaya't tanggapin mo kahit ang kaunting tubig ang kakaunti, kung ang nagbigay naman nito'y ang mabuti. Ayun po. Hindi man kayo papaslangin, ngunit pasakit ng pasakit ang kanilang pag-uuri. Kayo na binuklod ng liwanag at ang napakarami na nasa itim, kahit gaano sila karami kung ang puso nila'y patay na. Sila'y mababawasan ng mababawasan. At ang nasa liwanag at kaliwanagan ay mananatiling buhay at busilak ang kalooban. Magtanong kayo't aking sasagutin. Ako'y ang bugtong na anak ng kaliwanagan na siyang pinababang muli upang iligtas ang sanlibutan. Magdasal kayo ng taos sa inyong puso. Magmahal kayo ng buong buo sapagkat minamahal niya kayo. Si Abraham, siya'y isang propeta. Ang inyong katanungan ay kung totoong inalay ni Abraham ang kanyang anak, hindi kailangan, ito'y tupa lamang. Hindi ko na kailangang banggitin kung mayroon man kabutihang nagawa. Huwag mo nang ipagsabi, hayaan mo na ang nakasilay ang siyang magbabahagi. Sapagkat kung ikaw ang mismong nagbahagi, ay isang kasalanan at pagmamataas kung ituring. Saluhin niyo ang ibabato sa inyo. Sinaktan man kayo ay ibigin niyo ng tunay. Anak, ang taon ay hindi ko natigignan, sapagkat ang tanging layunin ko lamang
ay iligtas ang nauulanan ng apoy, upang mangaral sa ibabaw ng lupa. Hindi ko man naipagpatuloy, nariyan kayo na itinakda. Ayun, tayo po pala mga kapatid ang itinakda upang magpatuloy ng kanyang nasimulan. Kaya itong napapakinggan po natin, maari din po nating ibahagi sa ating mga kapatid, mga kwento, talambuhay. Maari nyo pong ikwento sa pamilya nyo o kaibigan. Manalig kayo sapagkat suot nyo ang kaliwanagan. Mayroong dalawang magkapatid, isang mayaman at isang mahirap, na nasa labas lamang ng lilong ng isang lilong. Ano po ba ang lilong? Ito po ay tahanan na pinagdadasalan. Hindi ko maaaring mabanggit na lilong o tahanan ng ating Ama na nasa langit, sapagkat wala namang katotohanan ang kanilang ibinabahagi. Bakit kaya ganito, mga kapatid, ang salita ng ating Amang Hesus sa kalangitan? Siya'y nagbigay ng napakaraming salapi. Tumulong, ngunit sarili niyang kapatid ay hindi matulungan. At nang dumating ang itinakda, lumuhod ang mahirap at ang kanyang binanggit, "Aking Ama na nasa langit, maglilingkod ako sa iyo hanggang sa dulo ng aking buhay." At nang nasa langit na ang mahirap, ay natunghay niya ang kanyang kapatid na nasa dilim. At ang kanyang binanggit, "Amang Isaak, bakit ako'y narito sa dilim? Ako na may nagbibigay at tumutulong sa inyong tahanan. Bakit na ang mahirap na iyan ang iyong pinapasok sa iyong kaharian? At kung bakit ako'y narito sa dilim? Sapagkat ang tahanan ay ginawang salapi." Ayun po pala, ginawang salapi ang tahanan ng Amang kaliwanagan na nasa langit. "Kayo'y mabuhay, hindi lamang sa pagkain at sa mga salapi, sapagkat mayroon ding nabuhay sa biyaya lamang. Mga anak, huwag lamang kayo ang binibigyan, kayo'y magbahagi rin." Ayun po. Ano po kaya ang dapat nating ibahagi, mga kapatid? Ito ang dapat nating ibahagi. Ang mga salitang banal na binibigkas ng iyong bibig mula sa libro na isa sa buhay, na tulad ng libro ng iyong buhay. Mapalad kayo, mga anak, sapagkat kayo'y nakinig sa akin. At nang ika'y bumagsak, tinalikuran mo ang iyong kapatid. Sinundan mo at dinala ang lahat ng iyong salapi. At nang ika'y nahulog na at nais mo ng tulong, ang umabot sa iyong mga kamay ay ang naghihirap mong kapatid. At ang sinundan mo'y salapi lamang ang kailangan sa iyo. Ayun po. Di po ba karamihan nito kapag may kakayanan ng kapatid, hindi niya papansinin, mas tutulungan niya po yung ibang tao kaysa sa kapatid niya. Marami pong ganito, mga kapatid. Nung siya po ay nagkasakit, yung kapatid niya na hindi niya pinansin ang isang makakatulong din pala sa kanya. At ang mga tinulungan niya, yung mga barkada, mga kaibigan na wala sa kanya, no? Nung siya ay bumagsak, nung siya na paralyzed, mga kapatid naman na niya yung tumulong sa kanya. Kaya mga kapatid, mahalin po natin ang bawat isa. Susundan kayo ng nakakarami, sapagkat tama ang iyong katayuan, tama ang landas na inyong tinatahak. Anak, hindi kayo maililigtas sa pagtakip lamang sa inyong mga mukha. Wala kang pananalig, mahina ang iyong espiritu. Ayun po. Ang sabi po niya, hindi daw po tayo maililigtas ng face mask, kundi ang pananalig at pananampalataya ang makapagliligtas sa atin, mga kapatid. Sapagkat walang imposible kung ikaw ay nais niyang buhayin muli. Mahina ang iyong espiritu, ang mahirap na nananalig at ang mataas na walang hinangad at walang tinignan kundi salapi. Siya'y tumulong naman kahit kaunti. Bakit siya ang nilapitan ng kamatayan? Ang nananalig sa akin at ang nananalig sa aking Amang nasa langit
ay ang may buhay na walang hanggan. Hiling mo'y matutupad kung ika'y tunay, buhay sa ibabaw ng lupa, sa lapi o kung ano pa ay may hanggan. Ngunit ang buhay sa langit ay wala nang kailangan pa, sapagkat ang lahat ng iyong hinahawakan ng iyong katawang mortal ay bibitawan at mabibitawan. Tutunghayin ko ang lubos na nangangailangan, sapagkat ang matataas ay hindi na kami kailangan. Hahaplusin ko ang tahanan na nagdarasal ng katotohanan, lalong-lalo na ang bahay dalanginan. Mula talampakan hanggang sa ulo'y pinagmamasdan, at ang nabanggit sino ka ba upang babaan ng kaitaasan. Mga anak, noon pa may kayo'y itinakda na, huwag na kayong magdalawa. Ang Diyos nila ay Diyos nila, at ang natatanging Diyos ng naniniwala ay tanging nasa langit lamang. Darating ang takdang panahon na ang nagbababa ay titinghala, at nang lumuhod na ang lahat ng sumasamba sa iisang gawa, ika'y nagtaka sa iyong sarili kung bakit ika'y nakatayo at nakatinghala sa itaas sa langit, sapagkat ikaw ang may pananalig ng katotohanan. Tingnan niyo po mga kapatid, hindi po kailangang lumuhod sa kung anong gawa, kundi manalangin ka kahit nasa bahay ka, kahit hindi ka nagsisimba. Mga kapatid, maliligtas ka kung Amang Jesus sa langit, Amang liwanag sa langit ang tawagin mo, maliligtas ka, sapagkat wala sa relihiyon ang kaligtasan ng tao. Yun po mga kapatid, no? Sambahin na nila ang baligtad na krus. Wala na akong magagawa kundi hayaan ang sundo na makalaya. Ano po ba ang sundo na sinasabi? Ang sundo po ay ang kalaban niya, yung may mga kalawit na maiitim na usok, no? Na espiritu. Yan po yung tinatanggal natin kapag nakikita natin, pinapaalayas natin para hindi po mamatay yung tao. Mga anak, ang tungkulin nyo'y walang katapusan. Ako'y saglit lamang mga anak, at sa sandaling ating pag-uusap, naway madaragdagan pa kayo. Pagmasdan mo ang nakatunghay sa iyo, mayroon kang takot sa mga nagaganap. Anak, ang pananampalataya mo ang kailangan ng kaluluwa mo, sapagkat ang nag-iisang liwanag at ang iyong gabay ay bumabalot sa iyo. Matuwa ka, aking anak, matuwa ka, buhayin mo ang iyong puso, nabiyayaan ka ng maraming salapi. Napakaraming nangangailangan, ngunit kung ikaw ay magbibigay, ikaw ang mawawalan. Ano ang iyong pipiliin? Ikaw ba'y tatakas na lamang? Batid ko na ang iyong pipiliin ay sila'y tulungan. Ngunit, iyo bang matatayuan? Ano ang iyong kasagutan? Sapagkat tulad nila ay kailangan mo rin ng salapi. Ngayon, ano daw po? Tutulungan mo daw po ba yung tao? Ang mga tao ay madaling sumagot ng mabuti, ngunit ang gawin nito ay hindi magawa. Marami po nito mga kapatid, salita lamang pero wala sa gawa. Ito po, mayroon po siyang binahaging muli. Nangangailangan ka ng pagkain, ika'y gutom na gutom. May nagbigay sa iyong isang estranghero. Ito'y kaunting tinapay lamang, ngunit may nangangailangan lubos na nagugutom kaysa sa iyo. Ngunit nang tignan mo ang iyong tinapay, ito'y kaunti lamang. Siya ba'y iyong bibigyan? Tama naman ang iyong binanggit, ngunit ang ginawa'y inubos na lamang ang tinapay. Sino ang namamatay ang puso na kanyang binabanggit? Siya'y nananampalataya at nananalig. Ayan, bawal pong banggitin ito mga kapatid. Nananampalataya naman ako, nananalig naman ako. Huwag po kayong babanggit masama po kapatid. Sapagkat ang sabi niya rito, sino ang namamatay ang puso na kanyang binabanggit? Siya'y nananampalataya at nananalig. Ngunit sa kanyang pagbanggit ay wala sa kanyang puso. Pinatay ng sarili niyang bibig ang kanyang puso, at hindi lamang ang kanyang puso,
kundi hinayaan niyang pahirapan ng dilim ang kanyang kaluluwa. Mayroong isang babaeng lumuluha, nilagpasan at hinayaan at dinuraan pa ng isang mayaman sa salapi. Ngunit ang mahirap siya'y tinulungan, pinunasan ng kanyang luha at ang sabi, "Hindi ka nag-iisa, narito ako at narito ang Ama sa kalangitan. Kasama natin siya, ang Ama sa langit, kaharap mo ang iyong takot sa dumarating." Sila'y iyong iniiwasan, takot, ngunit nang iyong kailangan ang kanilang tulong, sila'y nandyan pa rin. Nasaan ang iyong niluhuran? Naging gahaman ka sa salapi, hindi ka nagbahagi, ngunit ikaw ang naubusan. At sila ang naulanan ng salapi. Biyaya ang tinatanggap ng bawat isa, ngunit hindi nila kinikilala ang nagbibigay sa kanila. Ito po, mga kapatid, matalinhaga, no? Marami pong biyayang pumapasok sa atin. Bumili ka ng rebulto mo dyan o bumili ka man ng kung ano-anong mga things na sabi pampaswerte, ay hindi naman po katotohanan yun, mga kapatid, kundi ang Ama sa langit ang nagbigay sa iyo, pero doon ka nag-alay ng mga pabango, kandila, pagkain. Hindi mo man lang naisip na ikay tumingala sa langit at magpasalamat sa Kanya. Ano, mga kapatid? Hindi po yaon ang nagbigay ng swerte nyo, kundi nasa kasipagan mo, sa tulong ng Ama sa langit, at ikaw ay naghanap buhay. Ayun po, mga kapatid, ang katotohanan. Hindi po yung rebulto o anuman. Hindi nga naghahanap buhay yun. Nandun lang sa loob ng bahay yun. Ano, mga kapatid? Kaya nasa sayo, kapatid. Wala doon ang katotohanan. Ako'y nagpapasalamat sapagkat ang laman na iyan sa libro na isa sa buhay ay ginamit mo sa tama. Nahulog ang iyong kapatid at may dalang biyaya na buhat. Ano ang iyong unang tutulungan? Ngunit kapag iyong tinulungan ng iyong kapatid, mahuhulog ang salapi. Kapag iyong iniahon naman ng salapi, mahuhulog naman ang iyong kapatid. Ano daw po yung unang tutulungan mo? Halimbawa, may 1,000,000 na hawak ang kapatid mo, nasa bangin. No, nahulog siya sa bangin, nakahawak lang sa isang maliit na sanga. Ano daw po ba yung tutulungan mo? Ang kapatid mo, kapag ang kapatid mo mahulog po yung 1,000,000 niya na nasa bag. Pero pagka yung 1,000,000, mahuhulog naman yung kapatid. Ano daw po ba ang tutulungan mo? Sagutin mo na lang yan, kapatid. Ngunit ang iba'y salapi ang kanilang inuuna. Maghihirap muna ang kanilang kapatid sa ngayon. Kung sino ang mayroon ay siya ang lalapitan. At kung sino ang walang-wala, siya ang tatapakan. Ipakilala nyo ang ating Ama sa kalangitan, sa langit upang mapuksa ang maitim at mailabas ang katotohanan. Na ang hindi naman itinakda na yan, ang siyang nagsulat sa Biblia at siya'y tinulungan lang ng kanyang kapatid at mga kapatid. O sino po ba ang nagsulat sa Biblia? Ibinahagi ko na po sa inyo, mga kapatid, kung sino ang katotohanan na nagsulat sa Biblia. Hindi pala itinakda ang nagsulat sa Biblia. Sapagkat ang Biblia ay base sa kwento, katotohanan ng mga naganap lamang na hindi nanggaling sa kanila. Ang binabahagi po natin ay ang talambuhay ng mga banal na anghel na naging anghel na sa kalangitan. Nais na pong magbahagi sa atin, mga kapatid. Makinig ng mabuti, mga kapatid, upang makapag-aral ka naman. Mga kapatid, lumang tipan at bagong tipan ang inyong katanungan. Kapag tinatanong natin, kapatid, may bagong tipan po ba? May lumang tipan po ba? Ang sagot po ng ating Amang Hesus sa langit, walang bago, walang luma, at walang babaguhin. Mga anak, muli sa aking muling pagbaba, pananalig nyo ang inyong pananalig ang magiging sandata ninyo. Anak, ibigin mo ang iyong kaaway, gaano man kabigat ang kanyang kasalanan, ito'y iyong patawarin.
Ako'y nanalangin, inilahad ang aking mga kamay at lumuhod sa kanyang harapan at sa lahat ng iyong kasalanan. Mabibigat man ikay kanyang pinatawad. Tulad noon, ako'y nangaral sa silong lamang ng puno at ipinakilala ang Ama sa langit, ang aking Ama sa kalangitan. Ngunit ngayon narito na kami, ngunit walang naniniwala. Kayo'y kanyang minamahal ng lubos-lubos. Gaano man kabigat ang inyong kasalanan, kayo'y kanyang pinatawad. Tulad nga si Maria, babaeng makasalanan noon, sumunod sa utos ng Ama sa kalangitan. Ito'y kanyang pinatawad at ito'y naging banal. Saluhin ang bawat patak ng ulan. Ito'y biyaya. Ito ang inyong tatandaan. Kami babalik muli. Babalik sa araw ng inyong pagpupuri. Anak, bumalik ka. Ayun po yung sinasabi. Bakit bumalik ka? Sapagkat ikaw nananawagan ka ng walang sa langit. Lord God, Ama, Panginoon, Jesus. Yan. Amang Jesus, ayan. Wala pong sa langit, kaya haluan nyo ng sa langit. At sino po ba ang Diyos at Panginoon? Ito'y malalaman nyo po sa susunod. At ibabahagi po natin ang mga katotohanan sapagkat sila na po talaga ay nagbabahagi at pumapanaog ang kanilang banal na presensya upang magbahagi ng kanilang talambuhay at mga nalalaman, mga mensaheng nais iparating sa atin. So maraming salamat po at nawa ay nakapagbigay din po ako ng kaunting kaalaman at magtanong lamang po kung kayo po ay may katanungan at aking sasagutin. Maraming salamat po at mulit-muli po magandang kaliwanagan. Salamat po.